Siyam na hamon, tatlong hati ng langit. Lupa. Ta. Hamon ng langit. Hamon ng lupa. Simula. Umatras. Basak. Ang guro ay nagagumpay sa hamon ng langit at kapag nalampasan ang hamon ng tao, magiging immortal na. Ilang taon na akong nanirahan dito sa bundok? 73 taon na. 73 taon. Ngayon Zirona. Ay 80 taong gulang na rin. Inay, huwag kang umalis. Suzhiwei, ang kapalaran ng pamilya Lin ay nasa iyong mga kamay. Sumama ka sa akin. Ipapangako ko ang kanilang kaligtasan. Rona. Hintayin natin si Mama. Maaga siyang iniwan ng papa niya. Sa hinaharap, sirong na lang ang responsibilidad mo. Ate. Huwag kang mag-alala. Mama, sirong, mama. Sige na. Huwag na munang mag-isip ng marami. Unahin nating malampasan ang pagsubok. Guro. Hindi ba ako nag-a-advance ng kapangyarihan ko? Nazan ito? Hi. Anong nangyayari sa batang ito? Ano ba tinuruan to ng mga Narinig ka o. Anak daw ito ng yumaong asawa ni Mr. Su. Si Sujivai. Ngayon, kasama na siya ng madrasta niyang si Pinmilan. Napunta ba ang kaluluwa ko sa katawan ng bata na kapangalan ko? Anong ibig sabihin nito? Dahil ba sa taong dahilan ng kapahamakan? Nakakahiya kang maliit na bagay. Umupo ka dito. Huwag mo akong hawak. Hey. Nagre-rebelde ka na. Ay naku. Ikaw, pasabi. Sinong nagpapush sa akin? Naku, ang sakit. ate, parang hindi maganon yan na. Buti nga. Ang batang tunam. Vala modo talaga. May nanay pero parang walang nagpalaki. Nakakahiya, kahihiyan ng pamilya Su. Kanina nung inapi niya ako bakit wala kayong... Gumagawa ng paraan. Ngayon, isa-isa kayong lumalabas at nanghuhusga. Akala niyo bata ako madaling apihin? Ang cute na to, parang ang tanda magsalita ngayon. Tagnon mo. Non dit aussi monsieur Lin. Hindi matatawaran, President Ngelang Group, Lin Yangxu. Ang lakas ng dating. Walang makakatalo. Ang mahalaga, mabuti pa ang puso niya. Ngayong taon, pangatlong bises na itong nag-donate si Lin para sa Jianghai Elementary School. Ang paaralan ay naghanda ng charity gala para sa kanya. Mamaya, gagawin ko ang lahat para magpakitang gilas ang anak ko. Kapag napansin siya ni Marlene, siguradong gaganda ang buhay namin. Bakit mukha siya kamukha ni Ronger? Medyo makahawig, hindi ba? At pareho pa ng apelido, Lin. Baka naman kamag-anak ko siya. Talagang may dugo ko siya. At saka, Nararamdaman ko sa dugo. na si Ronger ay buhay pa. Lumuhod ka sandali. Hey Bata. May kailangan ka ba eh? Ang bait talaga ni Boss Lin. Napakalaga sa bata. Bakit hindi ko naisip na makipag-usap na agad kay Lin? Naunahan ako ng batang ito. Nagawa ng pagkakataon. Ang laki mo na pala. Kung saan tas natin. Dapat tawagin mo akong lola sa tuhod. Sige, tawagin mo akong lola sa tuhod. Pakinggan natin. Anong klaseng bata to? Ang tapang para bastusin si Lin. Anak siya ng pamilya Su, si Suzhewe.
Bastos kang bata ka, paano ka nakipag-usap kay Emarlin? Emarlin, itong batang to, lumaki na walang ina, kaya medyo pasaway. Huwag niyong masyadong seryosohin. Bata. Hindi nakakatawa ang biro na yan. Ikaw ang apo ni Linrong, di ba? Ako ang kanyang ina. Kaya dapat mo akong tawaging Lola? Valang-galang. Ang lakas ng loob mong bastusin si Chairman Lin. Magaling ang pagpapalaki ng family sa batang ito. Ha? Huwag po kayong magalit, Ginoong Lin. Bilisan. Humingi ka ng paumanhin kay Ginoong Lin. Ah, Anak ng pating. bakit parang ang malas kaon gayon? Kung sa tradisyon, dapat siya ang lumuhod sa akin. Papaluhurin mo ako? Hindi ba natatakot magdala ng malas? Binabaliktad mo ang mundo. Ang lakas ng loob mo. Ang suwerte naman ng supamilya na kapagpalaki ng batang pasaway na ito. Pagkatapos nito, naging biro na sa grupo. Guards, dalhin ang mga tao ng supamilya. Ziga. Huwag na lang. Walang mali siya ang sinasabi. Hindi ko na lang papansinin. Pero ang pamamalakad ng supamilya, talagang kailangang ayusin. Lin, pakinggan mo ang paliwanag ko, Lin. Tumigil? Bata. May hangganan ang pasensya ko. Kailangan mo on Pisces. Ang sinaunang panuluyan ng pamilya Lin. Nasa leeg mo ang yin pendant. Ang yang pendant ay nasa lolo mo. Pagsamahin ang pendants para mabuksan ang lihim na kwarto ng Lin family home. May nasabi ba akong mali? Yanshu, iniwan ng iyong dakilang ang Pisces yin yang pen. Ito rin ay simbolo ng ipinapasa henerasyon-henerasyon. Ang chairman, Ang pendant na ito, Lord, may special BA? ang yin at yang ay magbubukas ng lihim na silid ng aming ninuno. Pamilya Lin, henerasyon ng nandun lahat nakatago. Itong yin na palawit, ibinibigay ko na sa iyo. Ito ang lihim ng linya ng pamilya. Ano mo nalaman? Ang lihim na silid ng ninuno, ako ang nagdisenyo. Ang palawit na jade, ibinigay ko kay Rong noon. Tingin mo hindi ko dapat malaman? Sabi kayo na, hindi nakakatawa ang biro na ito. Walang problema. Kapag nakita mo ang lolo mo, kilalanin niya ako bilang lola. Ang itsura niya, mukhang hindi biro ito. Ginong Lin. Huwag po kayong magalit sa pamilya Su. Ang cute na bata, 8 taong gulang. Huwag mo intindihin ang sinasabi niyang walang kwenta. Una, walo pa lang siya. Mga bata, huwag seryosohin ang sinasabi. Nasobrahan lang, Boss Lin, Yung mga tao sa pamilya Su, paalisin pa ba natin? hayaan na lang. Balik ka na sa upuan mo. Opo, opo. Ang apo ni Yanshu, may itim na enerhiya sa iyong noo. Ngayong araw, siguradong may disgrasya. Kinmilan, ang anak mo. Wala na beng disiplin. Akala ba niya palengke ang paaralan? Pinatawad na kayo ni Emarlin, hindi pa kayo marunong magtimpi. Tingnan MOT baka bukbugin kita. Ang disgrasya ng apo ko. Paano nagkaroon ng koneksyon sa kapalaran? Mukhang kailangan nitong pagplanuhang mabuti. Gvardia, dalhin niyo sila agad. Ang bigat naman nito. Ako na naman ang nasama sa malas mo. Enaku. Tara na. Boss Lin, kami kaya? Oh, simulan na natin. Ziga. Boss Lin, dahan-dahan, bumisita uli sa eskwela. Pagmumuno sa trabaho. Sandali lang, principal. I check him out. Bat on SI Suji Wei. Yung nagpakilalang apong lola mo, pasaway na bata. Sinasabi na binalaan ka may masamang mangyayari sa'yo ngayon. Eh hindi ba malapit na mag-alas 2?
Paano niya magagawa iyon? Nagalawin ng apo ko. Hindi niya rin natanong kung pumayag ba si Su Jiwei. Umalis ka. Assistant Joe, Nikita MOBA, young bata, barehanded niyang hiniring young truck. Anong bata? Boss Lin, Baka mali ang nakita niyo. Ano mangyayari yon? Nasaan na siya? Nandito siya kanina, sigurado. Boss Lin, paano magkakaroon ng taong pigilan ang kotse gamit kamay? Parang Hollywood movie lang yan. Paano mo ipapaliwanag yung truck? Dapat automatic braking system. Commander Siguro. Halos lahat ng modernong sasakyan may ganyan na. Pero, Boss Lin, baka masyado kang napagod nitong mga araw. Siguro nga. Boss Lin, walang tao sa upuan ng driver. Inanggal ang preno ng kung sino. Alis na tayo dito. Naiintindihan. Mukhang may problema ang pamilya Lin. Kailangang bumalik ka agad. Wongga. Nandito si Mama para makita ka. Nakatira ang pamilya Lin sa villa ng Tan Palace. Nung araw ay ako. Ang personal na bumili nitong ari-arian, mahigit 70 taon ng pagbabago. Ang bawat damot puno. Parang nung dati pa rin ang itsura. Wrong er. May dala ulit si Mama para sa'yo, yung paborito mong hinabing paru-paro. Wrong er. Hindi Montag mahuli ang paru-paro. Mama, ang bilis lumipad ng paru-paro. Hindi ka o mahuli. Kasi ang nanay ng paru-paro ay hinihintay siyang umuwi, kaya nagmamadali itong lumipad. Pero ganito na lang. Bibigay ni Mama sa'yo ang isang paru-paro na hindi kailanman lilipad, okay ba yun? Wow. Ang ganda ng paru-paro. Salamat, Mama. Kapag umalis si Mama para magtrabaho, makikita ko lang ang paru-paro, maisip ko na si Mama. Tutu ba yan? Kapag nakita mo ang paru-paro, Maisip Montag na si Mama. siguradong maisip kita. Wrong maalala mo ang mama mo. Dibya, bakit di pa dumrit? Nasa daan na, Ginoo. Huwag kayong mainip, sisilipin ko ulit. Jilin, Narito ang ulat sa investigasyon na hiniling ninyo. Ang batang iyon, wala namang kaugnayan ang angkan niya sa Su at Lin sa 3 henerasyon. paano niya nalaman ang tungkol sa yinyang na double fish pendant? Hindi nyo iniisip na baka siya ang lihim na anak ni Ginoo Lin sa labas, di ba? Nagkasakit na si Lolo. Huwag magkalat ng sismis. Opo, Naisan na sa Yushu? Bakit wala pa siya? malapit na siguro siya dumating. Paro-paro. Ito ang paru-paro ni Mama. Mama, sa wakas, bumalik ka na. Longga, araw-gabi kitang iniisip. Sa loob ng 73, sa wakas, nakita na kita. Nanay.
hanapin ang nanay. Ronger, gusto hanapin ang nanay. Ginong Lin, kakagising. Hindi kayo pwedeng hahanapin ko si mama. Hindi pwede. Lolo, guys ka na. Lahat kayo, tabi. Pupunta ako kay mama. Hanapin si mama. Lahat kayo, tabi. Pupunta ako kay mama. Hanapin si mama. Si Rong ay pupunta kay mama. Ikaw, bata, tabi. Huwag kang harang sa daan. Sino bang ang kanto? Walang modo talaga. Butit marunong kang makiramdam. Nasaan ang mga gwardya? Buksan niyo ang pinto. Pasensya na, MS Lin. Patakaran ng kumpanya, bawal ang hindi rehistradong sasakyan. Ginamit ko ang kotse ng kaibigan ko. Pauwi ako sa bahay. Buksan niyo na. Baka pwede mo munang magrehistro ng mabilisan. Feel like hobby eh? Tingnan mo ng maigi. Sino ba talaga itong nasa harap mo? Ang yabang naman. Mukhang niyang lahi nila, hindi rin mabuti. Ms. Lin, Ito. Bakit hindi ka makapagsalita? Nagsalita ka. Ikaw. Ikaw ang prinsesa ng Lin Group, ang pinakamamahal na apo ni Chairman Lin. Jinji, Lin Yushu. Ano? Siya ang apo ni Ronga? Ang apo ko sa tuhod. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang? Para harangan ang daan na dalagang ito. Ikaw, malit na bagay. Paidawan, Mo. Sabihin, sino ang nagpalaki sa'yo ng asal, dadalhin kita sa parusa ng pamilya. Anong nangyayari? Ang tingin na malit na to. Parang kapareho kay Lolo. May kakaibang presensya galing sa dugo namin. Uy, saan galing ang mabahong pulubi na to? Ang dumi niya. Yushu, bigyan na lang ng konting pera ang batang kalye na yan para umalis na. Huwag mo na dungisan ang paningin mo. Ano inaisip kayo? Ayoko ganito ang mangyari. Anong gusto mo? Paluhurin mo siya, tawagin akong Lola. Papalampasin na Akira. Mag-sorry ka sa kanya. Huwag kang walang utang na loob, bitawan mo. Batas ng pamilya Lin, ikalimang alituntunin. Huwag manakit, huwag apihin. Nilimot mo na ba? Lechi kang bata ka, ang lakas ng loob mong sumagot ha. Ito ang tradisyon ng pamilya Lin. Yusha, ikaf naman. Paano mo nalaman? Hindi sinasabing panuntunan ng pamilya Lin. Sino hobby ay tawag? Ako ang iyong lola sa tuhod. Lola sa tuhod. Yushu, Itong batang to, marunong mag-imbento ha. Ang lola ko sa tuhod ang tagapagtatag ng Lin Group. Alamat sa negosyo noong dekada 60 idolo ko. Ang lakas loob mong bastusin ang lola ko sa tuhod. Huwag akalain na dahil bata ka, palalampasin kita. Oy, lapit kayong lahat sa akin. Hoy MGA Tao, itapon niyo siya sa kanal. Ikaw ha, malit na bagay. Anong drama mo diyan? Baka naman ampong ka lang ng pamilya Lin, ano? Ang dugo ng pamilya Lin ay mahinahon, magalang at disente. Imposible na magkaroon kami ng ganitong kawalang disiplina sa pamilya. Paano nangyari ito? Siya pala ang apo sa tuhod ko! Ano pang ginagawa mo? Atik na. Sandali lang. ano na naman? Kanina ayaw mo ng pera, ngayon gusto mo nang magmakaawa. Huli ka na. Hindi tinuruan ng maayos ng pamilya Lin. Bilang lola mo, tukuling kong turuan ka ng maayos. Naku, ang batang ito, halos parang totoo ang pag-arte niya. Una, ang babaeng yan puno ng kasalanan. Hindi na kailangan tignan. Hindi maganda. Bumalik sa kanya habang maaga pa. Parang tutuyan ha. Ano PA? Ayoko nang marinig. Bilisan, ilabas siya. Huwag ka magmadali, tingnan natin kung ano pang magagawa ng maliit na pulubi na to. Sige pulubi, ituloy mo ang palabas mo. Pangalawa, ngayon din, lumuhod ka at mag-sorry sa tatlong ulo. Pinapaluhod ako. Tayo BA? Yung kayang magpaluhod kay Yushu, bukod kay Linlao, wala nang iba. Ngayon, meron na. Ikaf PA? Bakit naman? Dahil ako ang lola ng lola niya. Oh, Sino ang makakapagpa... ako ang lola ng lola niya. Anak ko, si Linrong. Ang totoong lolo niya.
Si Linlao, hindi pa nawawala sa katinuan. Paano siya kikilala? Bata ka lang. Bilang ina. Naniniwala ako. Makikilala niya ako? Paano mo nagawang insultuhin ang lolo ko? Kapitaine Kira, Nandito si Jinung la. Lolo, Anak, Manugang, bakit mo ginagamit ang sasakyan ni lolo? Anong nangyari? Et Lingshi, batang pulubi, sinasabi siya ang lola ni Yushu. Nanay ni Matandang Lin. Napakakalokohan naman nito. Palyasan na lang. wala si Ronger sa karwahe. 8. Nasa Karuhibiye as ay lolo? Hindi ba sinabi sa'yo ng kapatid mo, malubha ang sakit ni Lolo? Pumunta ako sa Dragonwu Mountain para kay Master Yun. Oh, Nasa likod sa Daochang. May sakit si Ronger? Umalis ka, mabaho kang pulubi. Isa. malubha ang kalagayan ni Ginoong Lin. Hindi pwedeng mantala. Bilisan na, sakay sa kotse at pag-usap. Hoy, hintayin mo AKO. Bata. Ikaw ang may kagagawan nito. Huwag sisihin ang mga tito na malupit. Wala akong gana makipaglaro sa inyo ngayon. Hindi matangkad. Pero ang yabang mo. Umalis! Tonggalipea. Nakakita ng multo. Ang ganda ng drawing ni Mama. Ikaw talagang bata ka. Kakasimula ni Mama mag-aral, wala akong pakialam. Si Mama ang pinakamagaling na pintor. Nangangako ako, balang araw itatago ko lahat ng mga painting ni Mama. Sisi. Ronga. Ang pangako mo. Kita lahat ni Mama. Kuya, si lolo dati maayos naman. Bakit biglang ganito? Bigla akong nahimatay kagabi. Inuntahan lahat ng doktor, pero walang makitang kakapagising lang niya. Nahimatay na naman siya. Lingji, itong dawis na ito, talaga ba maliligtas niya? Si Daoist yun habihasa essay. Pinaghirapan ko talagang imbitahan siya. Ange Lolomo. Malala ang kondisyon niya. Sa buong mundo. Ako lang ang makakagamot. Alam mo ba kung anong sakit mayroon ang lolo ko? Siyempre alam ko. Basta magama lolo kayo. Kahit magano ang reward, ikaw na ang bahala. Madali lang yan. Wala talagang sakit si Ronger. Naengkanto lang siya. Munting pulubi. Paano ka nakapasok dito? Umalis ka na agad. Ang lakas ng loob magsalita ng walang kwenta. Tagap hamahala. Hilahin siya. Ay cow. Kuya. Kilala mo siya. Mahaba ang kwento niya. Yan siya. Kailangan ng lolo mo ng katahimikan para Kailangan din na manghihilot ng espasyo. Mas mabuti pang ilayo ang batang ito. Tama ka diyan. Batang manlolo ko. Hindi mo siya kayang pagalingin. Hangal na apo, ang huwad na manghihilot na, yan wala namang kakayahan. Isa lang siyang palaboy at manloloko. Ano ang sinasabi mo? Inibitahan ko si dakilang tagapagturo, Daochang yun. panic. Gusto bang isugal ang Buhay ni Lolo ang nakataya dito. Bada. Hindi ko alam ang pakay mo rin. Kailangan gamutan ng lolo ko ngayon. Hiwi bang amalis ka muna? Paano ba turuan ni Rong si ganitong litong-litong apo? Magingat ka sa pananalita mo. Hindi ka naniniwala sa akin. Kahapon ba nagkatotoo na ang sinabi kong malas mo? Ano kaya? kuya? Huwag ka nang makipagtalo sa kanya. Mas importante ang sakit ni lolo. Ganito, hayaan natin ang peking albular. Babantayan ko. Di ako makikialam. Pwede na ba yon? Sige. Itong batang ito. May kaugnayan kami. Hayaan muna siyang manatili dito. Master, pakisugunan na po ang paggamot. Ito. Sabihin niyo na lang ng diretso. Gusto ka. Kalahati ng shares ng Lin Group.
Hindi pwede. Kuya, ano ba naman ang care? Mas mahalaga ang sakit ni Lolo. Ikaw, bagama mataray. May konting malasakit pa rin. May pag-asa ka pa. Tumihimik ka na. Yushel. Hindi dahil ayaw tulungan sila. Grupo ay naapektuhan kabuhayan ng libo. Ang pagbabago ng pagmamayari ay magdadala ng domino effect. Walang Ang kuya mo ay magaling sa negosyo. Matuto ka ng mabuti. Kuya, paano naman si Lolo ngayon? Giro. Pasensya na ngunit hindi ko kaya ang bang IBA on hiling ninyo. Hero. Pakiusap, pagbigyan nyo na. Ça. 40 gallons ni MS, Jao. Kung gana. Ihanda ang 10 bilyong cash. Sige, walang problema. Ipaayos ko na ito agad. Darating sa loob ng 2 oras. Ganun pala, mas maayos na. Ako. Magsisimula na ako. Pambihirang gamot. Ikaw nawad na pare, paano mo nagawang pakainin siya nito? Ikaw nahuwad na pare, paano mo nagawang pakainin siya nito? Paano mo nagawa na hampasin ako? Ay ka, tarang pawe. Sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob magwala dito? Sure. Pigilan mo siya. Baka may mangyari kay Lolo. Batang maliit, huwag kang magulo. Ang mandarayang ito, gusto kayong ilagay sa panganib, bulag ba kayong lahat? Nagsasabi ka ng kasinungalingan. Jinung la. Kung walang tiwala sa akin, huwag nang gamutin. Kahit isang batang paslit. Namang insulto sa akin. Akala nila madali akong yurakan. Huwag kang magalit, guro. Sure. Pati buhay ni Lolo ang nakata. Bakit hindi pa siya palayasin? Sige, palalayasin ko siya. Ngayon, walang makakapagpalaya sa akin. Ngayon, ang makakapagligtas kay Ronger ay ako lamang. Isang batang hamog pa ang gatas. Ang tapang magsalita. Tumahimik kayong lahat. Lolo, kamusta ka na Lolo? Lolo, ano ang pakiramdam mo? Gayon siguro naniniwala ka na. Nakikita na ba ang galing ni Yon Hedouch? Salamat sa inyo. Mukhang maikli na ang buhay ko ngayon. Kailangan ko nang gumawa ng will. Lolo, ano bang sinasabi nayo? Ano bang maikli ang buhay niyo? Ange Tao. Naligtas ko na. Pero Malapit na ang oas. Ako. Wala nang magagawa dito. kapag pumanaw ako, lahat ng ari-arian ng pamilya Lin mapupunta kay Zhao Lingzi. Lolo, lahat ng yaman ibibigay kay Lingsi. Malabo ba ang isip niyo ngayon? Hindi pa naman ako patay. Kahit sa huling habilin, kailangan makiat. Walang lakas ng loob. Lolo, ang laki ng kabuhayan na to. Paano ko kakayanin? Kung sinasabi kong kaya mo, Kung ganon, kapag pumayag si Lingsi, ayos. Una, ginamit ang masamang salamangka, tapos pinakailason para kontrolin. Inaangkin mo ang kayamanan, hindi dumating. Ang plano nyo, mukhang nagtagumpay talaga. Peak na testamento. Anong sinasabi mong kalokohan? Parent wallon catuturan. Magsalita ka pa ng kung ano-ano, baka mapunit ko yung bibig mo. Bakit hindi na lang? Tanungin si Ronger ng ibang bagay. Kuya Yan Xiu, Bakit hindi na lang tanungin? mukhang maayos pa naman ang kalagayan ni Lolo Lin. Lolo, alam niyo ba kung saan? pag namatay ako, ari-arian ng Lin mapupunta kay Zhao Lingzi. Lolo, alam niyo ba ang birthday naming dalawa ni Yushu? Ari-arian mapupunta kay Zhao Lingzi. Si Master Yunha. Hindi ba dapat mo akong bigyan ng paliwanag? Pigilan siya. Kuya, huwag mo nang habulin. Nagising na si Lolo. Lolo. Okay lang pa kayo? Ano ang nangyari sa akin? Naapektuhan kayo na masamang inakain ng maling gamot ng peking pa. Kung hindi dahil sa isang bata nakakita, malala ang naging result. Kasalanan ko, bakit mo paniniwalaan ang manloloko? Hindi kita, gusto mo lang namang tulungan si Lolo. Teka, nasaan nga pala ang mama ko? Kayo, may nakita ba kayo sa mama ko? Lolo, siguro masamang panaginip yon. Wala namang ibang tao dito. Tama nga. Sa dami ng tao,
Dapat matagal na siyang pumana. Paano siya babalik sa akin? Young maliit na yan. Anong maliit ang tinutukoy? Yung bata kanina na nakakita ng panloloko. Yumi, isama mo ang iba palabas. Kailangan magpahinga ni Lolo. Pinaalis mo silang lahat, di ba? May mahalaga kang gustong itanong sa akin. Ano? Pinaalis mo silang lahat, di ba? May mahalaga kang gustong itanong sa akin? Ano? Lolo, yung double fish pendant. Bukod sa inyo at sa akin, may iba pa bang nakakaalam? Wala nang pangatlong tao. Maliban na lang kung iyon ay ang nanay kong 70 taon na ang Kakaiba. Ero bata na nagligtas sa'yo kanina alam tungkol dito. Ano? Lolo, hindi ba't may anak ka sa labas? Pilyong bata. Ako ba ganun klaseng tao? Lolo, huwag po kayong magalit. Huwag magalit, huwag magalit. Kasi si Suzewe ay kakaiba. Siya, Anong pangalan niya sabi mo? Sujiwe, Ang nanay ko, ang pangalan niya ay Suji. ano? Bilisan mo! Dalhin mo ako sa kanya. Nakakeni. Hindi ko dapat tinukso sa perang iyon ni Zhao Lingji. Ngayon, napasama ko ang pamilya Lin. Hindi na ako makakapagtagal dito sa buong Jianghai. Kadiring bata. Ikaw ang sumira ng plano ko. Ang masama ay laging nagsusugat sa sarili. Oh. Iniwan ka na, ano? UY. Tingnan mo yung hitsura mo. Kung ibebenta kita sa human traffickers, sigurado malaking kita yon. Ah. Ikaw. Ano ka talagang klaseng nilalang? Ikaw. Ano ka talagang klaseng nilalang? Patay ng tao. Hindi na kailangang malaman. Ikaw ay longer. Inay, Ay, inay. Lolo ka na nga. Paano? Para ka pa rin bata na mahilig umiyak? Si Rong sa harap ng nanay ay laging parang bata. Baliw na bata. Nagmamadali si nanay sa paggawa. Hindi ko alam kung magugustuhan ni Rong. Basta galing kay nanay, si Rong laging itatago bilang kayamanan. Nanay, naalala mo ba? Ang butterfly na ito ba? Paano ko makakalimutan? Iniingatan ko ito 73 akala ko, hindi na kita makikita ulit. Hindi ko inakalang sa huli, pwede pa rin kitang makita muli. Mama, tingnan mo, ang mga guhit na ito, lahat ng ito iniwan mo noon. Sinabi ni Ronger, itabi at alagaan ng maayos. Nakita mo ba? Oo, nakita ko. Palaging tumutupad si Ronger sa usapan. Tama na. Meron pa ba? Lolo, kagigising nyo ba kaya naguguluhan kayo? Mga bata kung magulo, sajdila, pero kayo? Walang hiya. Hindi pa ba kayo luluhod at tatawagin siyang lola ng lola? Lolo, seryoso ka ba? Kung magdaldal ka, lumayas ka na sa pamilya Lin. Pero Lolo, ito'y masyado naman. Gusto mo bang maramdaman ang parusa ng pamilya? Anako, hindi ko kayang lumuhod, talaga. Lolo, mas pipiliin kong lumuhod sa Ikaw, Naintindihan ko ang nararamdaman mo, pero ang katotohanan ay, ako talaga ang iyong lola sa tuhod. pero masyado yata itong hindi ka panipaniwala. Muling nabuhay. Ngayon, paano pa maipapaliwanag sa lohika? Ang mahal na lola sa itaas.
Ang apo nyo, si Lin Xiu, nagpapakumbaba sa inyo. May potential ang bat. Tumeo ka na. Ang nanay ko, halos hindi siya nagbibigay po. Ang mapuri niya, biyaya iyon sa'yo. Alam mo ba? Salamat, mahal na lola. Pero mahina siya sa pagpili ng tao. Zhao Lingxi, siya ang napili mong asawa. Lola. Mabait Ling. Magaling sa trabaho. May hindi kayo pagkakaintindihan tungkol sa kanya. Hindi pagkakaintindihan? Kung hindi ako dumating agad kanina, matagal nang napahamak si Ronger. Ano sa tingin mo? Kasama rin Lingxi. Imposible. Hindi Lingxi. Kinilala kitang lola sa tuhod, pero hindi ibig sabihin susunod ako sa'yo. Ikaw talagang bata ka. Bilis, pumasok at magluto ng Hindi mo nakikita. Gutom ang lola mo sa Bilisan mo. Una, Mama, pasensya na. Siya at si Lingzi, matagal silang magkasama, maayos. Kaya sila, nagkaroon siya ng lakas loob. Yung mga apo mo, isa na nagpadala sa pag-ibig, isa na sobrang spoiled ang ugali. Sila bata pa, nawalan na ng mga magulang. Abala rin ako sa mga gawain sa kumpanya. Napabayaan ko silang disiplinahe. Ang malalang sakit kailangan ng matinding lunas. Ako ang magpapasya para sa dalawang batang ito. Ang galing, Mama! Pero una sa lahat gusto kong kahit kailan, hindi ka dapat makialam. Susundin ko ang lahat ng sinasabi ninyo. Lolo, kamusta ang kalusugan mo? Wala akong problema, Nag-alala si Yushu. Basta't maayos ang kalusugan ay maliit na bagay. Huwag isipin na dahil tinulungan mo kami, makakasama ka na sa pamilya Lin. Alisin ang maduming kamay mo. Yushu, huwag kang maging siya ay... Nakalimutan mo na ba ang mga sinabi ko? Oo, Mama. Madaldal ako. Sige, magpatuloy po kayo. saan ka kumuha ng lakas? Ganito pagsagot sa lolo ko. Ginolin. Itong batang pulubi. Ang lakas ng loob sabihin na siya ang nanay mo. Kailan pwedeng makialam ang tagalabas sa pamilya Lee? Hindi ko po magagawa. Ito, Paboya kayo, yan na say, kunin mo na ang pera at umalis na. Huwag kang magpakita sa harap ko. unang aralin. Baguhin mo yung masamang ugali mo, lalo na yung bastos mong bibig. H&P. Akala mo kung sino ka na. Sira Yulo. Halika. Magsalita ka ng masama. Sampaling kita agad. Lolo, hahayaan mo bang ang batang to? Maging bastos sa bahay natin. Yan siyo. Sabihin sa kusina, magdagdag ng 2 dessert. Kuya. Talong naman. Tulungan mo akong palayasin ang batang to. Lolo, Kailangan kontrolin ang tamis ng panghimagas. ang pagiging maingat. Sige na. Wala nang sasangga sa'yo ngayon. Ewan ko, ano ginawa mo sa kuya at lolo ko para mabighani sila. Sa bahay na to, wala kang karapatang magmalak. Yaw. Tulungan mo akong turuan siya ng leksyon. Pulubing bata, mas matigas ba ulo mo? O mas matigas ang kamao ko? Tagapamahala, alisin ang mga hindi Narinig ba? Mga hindi tagarit, ikaw ang tinutukoy ko. Ano pang hinihintay nyo? Ginongle. Kaibigan ako ni Yushu, paano mo nagawang tratuhin ako ng ganito? Lolo. Bakit mo pinalayas ang kaibigan ko? Amoy ko ang bulakbol sa kanya. Iwasan mo siya. Kain na. Kung paalisin mo siya, alis na rin ako. Sige lang, Ano ka, BA talaga? kung maglakas loob siya, Lumabas na pintuang ito. ititigil ko lahat ng suporta sa kanya. Sundin mo. Kain na. Ihain na ang pagkain. Cute ka talaga. Kalokohan mo sa hinaharap. Hindi kita hahayaan magtagumpay. Lolo, masama ang pakiramdam ninyo. Yumipo muna kayo. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na umupo? Tumeo ka. Binibini, respeto sa nakatatanda at kasarian ay mahalaga sa pamilya Lin. Kahit na magkakataon. Ang pagligtas kay Lolo ay hindi dahilan para lumampas ka sa wastong asal. Gayon, hindi ka matutulungan ni Lolo. Walang problema. Kain lang naman. Umupo na kayong lahat. Lolo, ikaw ang laging mahigpit sa mga alituntunin. Bakit ngayon mo pinagbigyan ang cute na ito? Unahin na natin ang Hindi pwede.
Hilig ni Lolo sa'yo, wala akong magawa. Pero itong kit. Sigurado naman akong may ina na Pero walang ina na nag-aruga. Gago. Lolo, Sino nagturo sa'yo magsalita? Ha? Lolo, pinagalitan mo ako. ngayon palalagpasin kita. Luhod. Magbigay ng 3 malakas na pagbin. Iyan lang ang simula na utang mong paggalang. Pangarap mo lang na payahurin mo, AKO. Kung ayaw mo lumuhod, umalis ka na sa pamilya Lin. Wala ka ng kaugnayan. Lolo, Luluhod ka ba o hindi? sige. Lulahad AKO. Huwag mo na siya pansinin. Kumain na. Yansu, ang batang ito, parang hindi lang siya tagapagligtas mo, ano, Bahagi rin ng pamilya natin. pamilya. Pwede bang siya ang nasa labas na? Anak sa labas. Hindi. Hindi gagawin ni Yansu ang ganyang bagay. Bakit kay Lolo? Oy, ang panganay ng pamilyang Lin, umaga pa lang naglalasing na. Tumigil ka sa chika, opo ka't uminom. Yushu. Yung batang pulubi, anong background niya? Lolo mo, protektahan siya. Ako rin gustong malaman yan. Si Lolo Kao. Hindi pa niya ako dinamdam ng ganito kailanman. Isa lang naman siyang batang babae. May kilala na tumatampok sa Gusto Montag ba? Huwag naman masyadong grab. Counting Lexian, sa akin mo ay isa. Huwag puro salita, inom tayo. Anong silbi ng purong inom? Gusto mo ba kumuha ako ng lalaking modelo para mag-inom? Wag na. Malalaman ang Lolo kay... Pagsasabihan na naman ako, hindi pa sapat ang sermon kanina. Sige. CJ, tawagin mo na. Mamaya, ihulog sa inumin niya. Pagdating ng mga modelo, kunan siya ng video. Gusto mong may hawak tayong ebidensya. Kukuha tayo ng malaking isda, layas at magtago. Naiintindihan. Hoy, kuya, nasa imong barako, tulungan mo ako. Wala siya dito. Bilisan nyo, kolektahin ang tauhan, balikan ang syudad, hanapin si Yush. Pupuntahan ang staff, tatanungin ang nangyari. Bilisan mo. Nagawa mo na PA, huwag mag-alala, Ekling Z, may painom na sa kanya ang gamot. Tandaan mo, pagkatapos ng gabing ito, Ayaw kong makita ka dito sa Jianghe. naiintindihan ko, alam ko ang patakaran. Pamilya Lin. Oras na para palitan na aplidong Zhao. Naayos ko ang tao para maghanap. Oy, naisin na si Lola? Hindi maganda, naliligaw si lola mo. Bilisan nyo, hanapin natin siya, tara na. Ang maganda't mahalagang Lin na dalaga. Mura na ito para sa inyo. O, ito. Punuan mo ang memory card ng camera na ito. Naintindihan. Ms. Yu. Huwag nang pagdudahan ang aming profesionalismo. Ang pamilya Lin ay gagawin kang mas masahol pa sa patay. Sa oras na ganito, Nagpapakita ka pa rin ng asta ng isang nakakatawa. 5,000 cash. Pagkatapos, doblehin. Deal. Mga kababayan, mag-observe ba kayo rito? Siyempre. Gusto kong makita mismo kung paano nyo si Rain si MS Lin. Abangan niyo lang. Kaya kitang bigyan ng pera. Napakaraming pera. Huwag mo akong hawakan, please. Kumpara sa pera. À moi ni MS. L'un. Mas nakakaakit. Sa Clolo. Huwag ka nang magsayang ng oras. Tipirin mo ang lakas mo para mamaya sumigaw. Tumigil ka. Akala ka ukong zino. Ikaw pala itong malit na pulubi. Mantik kang kaluluwa. Bilisan mo, tawagan mo ang kuya. Ano pang hinihin? Hawakan nyo siya. Ikaf. Zino ka ba talaga? Sabi ko na, ako ang lola ng lola niya. Lola ng lola? Hindi ako naniniwala sa malas na to. Sige, wasakin mo siya. Multo ito, hindi puvede. Anong klaseng halimaw ito?
Into. Halika. Ang lola mo ang bahala, tulungan kita sa laban. Bumalik na ang lakas ko. Ayan, naniniwala ka na ba na ako ang lola mo? Talaga bang hindi mo, AKO nilolok? Kailangan pa ba? Pero, bakit ganyan ang itsura mo? Bakit parang ang bata mo? Huwag mong sabihin parang sa palabas, natutunan mo yung sikreto ng pagbata uli? Halos ganun na nga. Ang astiga mo. Unahin natin ang mahalaga. Ilang taon na magkaibigan parang magkapatid. Bakit mo nagawa to sa akin? Magkaibigan? Kung hindi dahil sa yaman mo at dali mong Sino ba naman gustong isang maarte at mataray na mayamang dalaga? babayaan niyo ang ginawa sa akin? Huvak, Yushu, Huvak, si Yu Yangyang ang nag-utos sa akin. Walang kwenta. Pinakamasama na ang makulong ng ilang taon. Ayoko makulong. Magiging alipin mo na ako habang buhay para bumawi. Akala niyo makakarating pa kayo ng buhay sa kulungan? Anong ibig mong sabihin? Isa, Dalawa. Matandang lola, papatay ka ba ng tao? Pagpatay ay labag sa batas. hindi ako. Matagal na silang nilaso ng iba. Nelson? Akala niyo ba, ang tagapag-utos sa likod ay papayag mabuhay Tulong Montag ako. Sasabihin ko na lahat. talagang matinding aksyon. Alam kung paano puksain agad ang ebidensya. Lolo. Wala na. Salamat kay Lola. Yusu. Lolo. Huwag magalat. Nahimatay lang siya. Lingzi, kunin mo ang sasakyan. Nanay, dito, kaya mo bang linisin ng maayos? Pwede. Yung dalawa, Wala nang hininga? patay na. Mama, hindi kaya ikaw ang pumatay sa kanila? Hindi ako. Kasabwat ang naglagay ng lason. Nadiskubre ang plano kaya pinatahimik. Sino kaya ganun kalupit? Silang mag-apo ay sunod-sunod na haharap sa panganib. Malupit ang kalaban. Mayroon bang mortal na kalaban ng Pamilya Lin? Mortal na kalaban. Pamilya Joe. Nakipagsabuatan sa ibang pamilya para puksain ang Pamilya Lin? Pinilit akong umalis kasama ang guro dahil sa Pamilyang Joe. Oh, sila na nga. Sa mga tao ng pamilya Joe, medyo maayos pa, pero kamakailan biglang naging matindi. Una, pagnanakaw ng lihim, mag-recruit ng mga executive. Ngayon, gusto pa yata nilang puksain ang pamilya ko. Talagang hindi ko inaasahan. Ginoo, inimbitahan ng pamilya Zhao sa hapunan bukas para talakayin ang proyekto sa Ang kanluran ng lungsod proyekto ng pamilya ko, ang pamilya Joe. Ngayon, sila ang nagmamalaki. Hindi pwedeng. Kailangan pumunta. Ina, bakit ganito? Si Yushu nawala ng malay dahil sa sumpa ng duguang kaluluwa na nangangailangan ng dugo ng nagsumpa bilang lut. Ang tinamaan ay mawawala bilang dugo. Kahit ikaw ay hindi. Walang sagot ngayon, ngunit ang imbitasyon ay may bakas ng nagsumpa. Ang handaan na ito ay kailangan talagang puntahan. Sundin ang plano ni Mama. Lolo. Sabi ng doktor na walang panganib si Yushu. Basta ligtas siya. Inaku kamusta linzong. AKO SI Su ing Grupo Su. Suzong, ngayong araw bumisita. Anong dahilan? Noong nakaraang araw sa aming pamilya, walang utang na loob ang babae, hindi ba't kung papatayin o paparusahan niyo ako, ayos lang. Basta't huwag niyo na lang idamay ang pamilya Su. Su Zewe, bakit nasa sasakyan ni Emarlin? Isang araw at gabi kang Akala ka o patay ka na. Bumabak, huwag mo nang dungisan ang sasakyan ni Emarlin. Mama, sino ang dalawang tao na ito? Ang tunay na ama at stepmother. Tandaan mo, huwag ipaalam relasyon natin. Naintindihan. Mr. Su. Sumisigaw sa harap ng bahay. Hindi yata ito ang call. Oo, tama si Merlin. Dalian mo at pumunta ka dito. Bastos. Yan siya. Mag-ingat sa sinasabi. Si Lolo. Ayaw ng lola kong malaman ang pagkakakilanlan niya. Mabuti at matalino ka, maliit na pasaway.
Pero Lin, bakit siya nasa kotse mo? Kailangan ko ipaliwanag sa inyo. Oh, hindi. Ay naku. Siguradong mabait si Lin, nakita siya palaboy kaya kinuha siya. Si Emarlin kilala bilang mabuting tao. Kung wala kayong gagawin, umuwi na kayo na maaga, Marlin. Huwag kang magkamali ng nandito ako ngayon para humingi ng tawad. May dala akong munting regalo, sana tanggapin nyo. Chanel Camellia Baroque Necklace. Limitadong edisyon na milyon ang halaga. Gusto to and I, Mrs. Lin, ayos na. Tanggapin mo. Maraming salamat sa kabutihan mo, Emma. Salamat Lolo. Mama, ito ang paborito mong alahas noong bata ka pa. Ngayon, iregalo ko ito sa'yo. Salamat, malalahanin ka pala. Lolo, ang ganda ng kwintas na ito. Pwede ba ibigay mo sa akin? Lolo. Bagay kay Lingshi ang kwintas na ito. Lola! Miss Subata pa, di niya kailangan ng kwintas. Walang utang na loob. Luhod. Mali ako, Lolo. Ganyan nga. Lolo. Kung ayaw mo ibigay, okay lang. Bakit kailangan ganito kay Yanjio? Pag nagtuturo sa apo, huwag makialam. Ang kwintas ay para sa pamilya Lin. Kung kanino ko gusto, yun ko ibibig. Tama ba? Kuya Su, Wow. Sundin ang plano ni Lolo Lin. Mukhang Mahilig si Lolo Lin sa mga bata. Lulu. Nagbibigay ka ng kwintas sa Ete. Bigyan mo rin ako ng regalo. Pwede ba? aba, may candy pa si ibigay ko sa'yo. Ayoko enji kendi. Muralanonge kendi. Naku ito. Ikaf bata. Naku, Manong Lin, pasensya na, bata pa kasi. Walang problema. Ang cute niya. Basta gusto nayo pa. Ha. Walang alala. Basta huwag mag-isip ng masama sa su pamilya. Hindi kayo pababayaan. Kenshu, ibigay proyekto ng hilo sa pamilya Su. Naku. Lubos na nagpapasalamat ang pamilya Su. Si Aoyu, bilisan at Kay Lolo Lin sa kanyang malaking kabut. Salamat po, Lolo. Naka. Lolo. Itong proyekto. Ako ang nag-asikaso. Paano mo na lang pinamigay? Walang problema. Maliit na proyekto lang. Pero proyekto itong nakakahalaga ng 20 bilyon. Kahit kaano kayaman ang hindi dapat ganun maglustay. 20 bilyon. Maghintay na lang tayong yumaman. Huwag kalimutan ang chairman ng Lin Group. Sure. Magsalita ka naman. Pazzi and I, Lolo. Huwag na nating pekipan. Ay naku, tama na tama. Lin madam. Kalma para swertihin. Lin Lolo mauna na kami. may kinalaman pala sa abduction. Parang ganun nga. Kailangan kong pumunta sa bahay Su. Si Xiao Su General, bumalik ka na muna. Tayo na, uwi na tayo. Mukhang busy rin si Mama. Linyanse, magsabi ka ng totoo. Si Suzawi ba ay anak sa labas ni Lolo? Anak sa labas. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit kaya ang bait ni Lolo sa kanya? Makinig ka sa akin, humanap ka ng tiempo at alisin ang magandang babae na yan. Kung hindi, mahihirapan kang maging tagapagmana ng pamilya Lin. Lingji. Kailan ka naman mama at kaibigan? Bakit ngayon ang sama na sinasabi mo? Para sa kabitihan mo ito. Si Suzawi pamilya ko. Hindi ko siya masasaktan. Kahit pamilya pa siya, suwa, ang taong may malalaking ambisyon ay hindi masyadong nag-alala sa Hindi ka makatuwiran. Mag-isip ka ng mabuti. Mang Zhao, anong ipapagawa? Maganda ang performance mo kamakay. Ako at master na siyahan pagkatapos ng tagumpay. Ibibigay namin sa pamilya ang kalahati. Hindi ko babawiin ang Salamat sa pagtuturo ninyo Mang. pumayag na si Linrong para bukas na charity dinner. Tumutulong ka na paatras para mabilis ang plano ng master. Per Sir Zhao. May nagka-problema dito. Anong problema? May kakaibang 8 taong gulang na posibleng makaapekto sa plano. Zhao Lingji. Nagbabayro ka BA? Gawin mo ang tungkulin mo. Per Sir Zhao. Traidor ka? Ganda. Ono sinasabi ikaf ang traidor. Anong pakialam mo? Nang angatwiran KPA.
Suot mo lang yan, napakasayang. Ibigay mo. Akin ito, Hindi ka karapat-dapat. Wala kang karapatan. Oy. At mabuti pa ikaw. Ang kwintas na ito ay binili namin para kay Lolo Lin. Bakit na sayo? Su Jiwei, ibalik mo ang kwintas sa nanay mo. kung tutuusin siya ang tunay kong ama, ganito ba siya kapaborito? Haha, talagang paborito. Anong magagawa mo? Ang anak naming si Xiaoyu, simpleng lambing lang, nakukuha ang proyektong 20 bilyon. Ikaf naman? Walang zebi ka. Ibinigay ni Linrong ang proyekto sa pamilya Su. Para sa akin siya kumilos. Batang-bata, nagsasalita ng walang kwenta. Keo. Kung magpapatuloy, umalis ka na sa pamilya Su. Kunin mo ang kwentas na ito. Magsisisi ka, Ikaw lang. Ako lang. Kanselahin ang proyekto para sa pamilya Su, hahaha. Mukhang. Too much kana sa MGA short videos up. Nagpapanggap kang big boss dito. Kung kaya mong ikansela ang proyekto, huwag mo akong tawagin tatay, ako ang tatawag sa'yo. Hahaha. Walang mudo ang ete. Walang nagturo sa'yo ng nanay mo ba? Oy, Ginawang Su. Biglang kinansela ng pamilya Lin ang proyekto ng Hualong Amusement Park. Ano? Bakit nagkaganito? Humingi ng tawad ngayon, may oras pa. Hindi ako hihingi ng tawad. Sige. Kanino ka tumawag? Linrong, Sino ang tinawagan mo? Linrong, Ikaw ang tumawag na nagalit kay Linlao. Walang nagawang mabuti, malas ka talaga. Matagal na kitang dapat pinalayas. Hey. Ayaw pang umamin ng pagkakam. wala nang pag-asa. Bumalik ka agad at mag-sorry kay Linlao. Magbulungan na lang kayo dyan. Antok na ako, uwi na akong matulog. Lumapit ka nga at subukan. Ikaw. Batang maculet. Paano yan, mahal? Ano pa, balik agad at magmakaawa kay Lolo Lin. Bilis, bilis, alis na. Walang tatalo. 2 sunod na tagumpay. 7 dekadang pagbabago. Ang panahon ngayon, mas lalong kapanapanabik. Ikaw, maganda ka, masyado kang relax, kung hindi dahil sayo. Hindi luluhod ng 3 oras sa harap ng Lin Family Villa. Nayan. Kailangan ipatupad ang batas ng pamilya. Tatay, kukunin ko ang latigo. Hindi na kailangan. Nayan walang latigo. Asawa. Kunin mo na ang pliers. Su Jiwei. Sa tingin mo ba ay napakagaling mong magsalita? Bubunutin ko lahat ng ngipin mo ngayon. Lumihad. Ipakita mo sa akin ang iyong mga ngipin. Ipakita mo sa akin ang iyong mga ngipin. Sa mga ordinaryong araw, ganito mo ba tratuhin ang sarili mong anak na babae? Ang lakas ng loob mong sumagot. Lumuhod kagad. Kung hindi, ipapadala kita sa ampunan. Sa mundong ito, wala pang may karapatan na paluhurin ako. Matigas pa rin ang ulo mo, ha? Ikaw. Sumasobra ka na. Akala mo natatakot ako ipadala ka sa ampunan? Nen. Lola. Ang pwede kong gawin para sa'yo, hanggang dito na lang. Ang pamilyang ito, hindi sulit. May ama kang katulad mo. Mas mabuti pang wala. Ikaw. Simula ngayon, wala tayong relasyon bilang ama at anak. Simula ngayon, wala tayong relasyon bilang ama at anak. Ang ikalawang pagsubok ng tao. Ngayon nasira ang isa. Pag lumabas ka ng pinto na ito, maghintay ka na lang na maging asong gala. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Kayo, mas alalahanin niyo ang sarili ninyo. Hahaha, napalayas ka sa bahay, ito'y malaking biyaya. Ano bang problema namin? May tagapagbantayan Diyos sa itaas. Mag-ingat sa kidlat. Sige, ipakidlat mo ako. Tingnan natin. Ah.
May tunay na kidlat. Ang daldal mo. Balang problema. Nasa loob tayo, di tayo tataman. Sigurado ka? Mukhang ang dami mong ginawang masama. Kahit ang Diyos. Di na makatingin ng direkta? Mama, Papa, parents nasunod na kamot kayo. Su Jiwei. Ikaw itong malas. Huwag ka nang pumasok sa bahay ko. Lumuhod ka man, ayaw kong Nasisira lang ang swerte ko. Mahal. Hindi Montag ba sabi. Hindi ako tataman? Ean kongae. Yung pista bukas ng gabi. Mukhang madugo at delikado to. Pasensya na po, Ginoo. Nagbago ng patakaran sa pagpasok. Kailangan ng espesyal na ticket para makapasok. Ticket sa pagpasok. Bakit wala akong natanggap na ticket? Bawat litrato ng yumaong ay isang espesyal na ticket. Ipakita lang ito at makakapasok ka. Voluntaryo ito. Ano, to? Bilang ito ni Lolozu. Ikaw ang magdesisyon. Ako. Papasok ako. Lulula. Lin boss. Pasensya na talaga. Ngayon kailangan ng espesyal na ticket para makapasok. Anong ticket? Ito. Ito ay espesyal na ticket. Dalhin ito pwede na. Gago ka. Buhay pang lolo kayo. Ano nyo nagawa na gawing pamana ang kanyang litreto at gawin itong ticket? Siya mismo ang nag-utos nito. Umalis o manatili. Tatanungin siya, Zhao Changchong. Ganito siya magsalita sa mga bisita. Mr. Lin. Ito ang handaan ni Lolo Zhao. Payong ko, huwag kang magulo. AKO, Magulo? Buksan mo ang mga mata mo. Siya si Zhao Changchong na nangaasar. Security. Kayong walang kwenta. Pigilan ako. Enaku. Hindi ba, ito si Pamangkin Yansiu? Pati si Lolo Lin en ditorin. Tingnan nyo itong larawan. Sinasadya kong kumuha ng pinakamagaling na photographer pa dito. Sabihin sa ama mo na lumabas at magsalita. Ang tari kayo. Nasa loob siya, kung gusto mo, kunin mo ang tike. Hanapin mo siya ng personal. Hindi ko na kailangan pumasok. Hindi mo rin kailangan pumasok, sayang lang ang masiglang apo mo, Ginoong Lin. Ikaw ang magdesisyon. Yansiu. Tama na. Larawan. Ngayon, para daw ba akong pumasok? Lolo, huwag mo siyang pakinggan. Tumahimik ka. Hindi nakakapagtaka na umabot siya ng 80. Kanyang tiisin maaming bagay. Maliit na halimaw ng pamilyang Zhou. Na ngayon, kahit isang nilalang sa langit ay hindi ka kayang iligtas. Ina, sa wakas, andito ka. Huwag mag-alala. Kanino nanggaling ang batang makulit na to? Ang tapang naman ng pananalita mo. Sa Zawi, hindi ito lugar para sa'yo. Umalis ka na agad. Ang apelido mo ay Su. Iyong pamilya Su na pangkaaniwan lang. Mukhang hanggang ngayon nakadiaper ka pa. Batang makulit, lakas ng loob mong pakialaman problema ko. Ang lakas niyong mga buso kay Linrong. Wala bang sumusuporta sa kanya sa likod? Pasli. Ikaw ba? Magpapasil para sa kanya? O, Ah. Alina, tingnan nyo ang dakilang matandang Lin. Umaasa na protektahan ng paslit. Yan ang aking swerte. Satin Jinkao. M'attendant l'un. M'attenda na Teuliana. Baton Pasli. Oh sige, sabihin mo nga. Paano mo siya ipagtatanggol? papalagan kita. Ayokong marumihan ng kamay ko. Anong nangyari? Ang kamay ko, Patingin nga bata. Ano bang kaya mong gawin? Si Lola ang nagko-control sa akin.
Sa wakas, tahimik na. Bishop, kailan ka natutong mag-kung fu? Nung nag-aaral ako sa ibang bansa, natuto ako ng galaw mula sa isang guro. Ganun ba? Galit na ang pamilya Zhao. Ang pamilya Su hindi na kayanin. Umalis ka na. Kanina nung ininsulto ng batang Joe ang lolo nyo, hindi ka nagsasalita. Ngayon, nag-aalala ka pa para sa iba, Lingji. Bakit kinakampihan mo ang iba? Kaya, ginawa ko ito para sa ikabubuti niya. Totoo bang iniisip mo ang kapakanan o may ibang dahilan ka? Ikaw ang nakakaalam niyan sa... Ikaw, Umalis ka! Dadalahin kita turuan ng leksyon si Zhou Changxiong. Huwag yun. Sano Mang Magare? Gusto niyo rin bang maranasan kung paano may hagis palayo? At saka, linisin niyo ito ng maayos. Benji kayo? Ang pakiramdam ng pagiging malakas. Sobrang ganda. Lin Yangshu. lakas loob mong magtago ng lihim sa akin. Itong maliit na bagay. Huwag mong sabihing anak sa labas ni Linrong. Kundi ayaw ito, DBA? Wala kang awa. Huwag mo nang sisihin kung magiging malupit ako. Ang saya na ngayon, Bakit ba kayong lahat kabado? Si Lin, malawak ang unawa kaya kayang magtiis. Pwede namang magbiro. Tama ba, Lao Lin? Biro? Uhukayin ko balibingan ng tatay mo at ipakain ng abo niya sa aso. Biro pa rin ba yon? Sinong pesteng bata to? At nagwawala dito. Lao Lin, ito ba ang anak mong ligaw sa labas? Siya ang bata ng pamilya Su. Pamilya Su. Third class pamilya sa Shanghai. Ang kanilang pinuno ng pamilya ang pangalan ay Hey naku, Buti na lang Ito ang bangkwet ng malakas sa Jianghai, Ginoong Zhao. kung makahanap tayo ng may kapangyarihan, yayaman. Teka lang. Hintayin mo. Bakit parang narinig kayo binanggit ang tungkol sa pamilya Sun? Baka namamali-matak ang ganitong maliit na pamilya. Nahanap ko na. Ang puno ng pamilya, si Su Tiongxing. Isang minuto. Ang pamilya Su. Mawala sa Jianghai. Oo. Hindi. Tama, talagang pinag-usapan niyo kami. Jinuzhou. Mayroon bang hindi pagkakaunawaan? Ang pamilya Su, wala ka... Uon ka, maliit lang ang pamilya namin. Wala kaming lakas ng loob para Wala nga kayong ginawang masama. Ikaw, batong walong iya. Kakazakit mo lang, kita tekaw. ikaw na naman, malas na babae. Ang kapal ng mukha mo. Pinagalit mo si Ginoong Ginoong Zhao, naalis na siya sa pamilya. Wala na kaming kinalaman sa kanya. Papa, Mama? Di ba kayo ang nagsabi sa akin na dapat kong insultuhin ang matandang hayop na yon? Walang kwenta sinasabi mo kailan namin sinabi yan. Ikaw, ang cute mo, pero nagsisinungaling ka. Kakasabi niyo lang kanina, itong matandang hayop, inapi si Ginoong Lin, hindi dapat mabuhay ng maayos. Ziga. Ang galing. Ngayon ang pamilya Su, talagang kahanga-hanga. Mang Jose, alam yang batang babae. Puro kalokohan, huwag kang maniwala. Isang bata na 7 taon. Walang nagtuturo. Paano nasabi ang mga bagay? Abagsakin ang pamilya Su. Oo, Jinungjo. Hindi pwede, hindi dapat magbangkrut. Ginongju, Boss Joe, handa akong magpakita ng saloob. Hindi kami mangangahas na bastusin ang pamilya Zhao. Paano ipapakita? Ito. Ganito na lang. Itaas ang larawan ng Yumao at magluksa dito ng 3 minuto. Palalayain ko ang pamilya Sumo. Ito ay kay Lolo Lin. Paano naman ito pwede? Ayaw namin eh. Sige, wacht. Payak kami. ang tapon niyo ha. Pasensya na, Lin Boss. Kami rin kasi. Walang magawa eh. Naka. Tatay Lin. Bakit ka namatay ng ganon kahirap? Ganun kalaki ang galit ng pamilya Su kay Tay, kamusta ka? Sawang-sawa ka na bang mabue? Tumigil ka sa kayabangan mo. Tay, kamusta ka? Sawang-sawa ka na bang mabue? Azava, Bakit sinaktan si matandang Zhao? parang naengkanto ako. Hindi makontrol ang katawan. Nagtatangka ka pang magdahil. Ngayon din. Pabagsakin ang pamilya Su pa sa Opo, Monsieur Wu. Hello? Ano? Bagsak ng 70% presyo ng stock. Kinansela ng mga partner ang kontrata. May haharapin tayong malaking bayarin. Tapos na. Malulugi na tayo. Pagkalugi.
Sobrang gaan nito para sa inyo. Dapat magdusa kayo sa lansangan. Mas mabuting mamatay kaysa mabuhay. Huwag naman. Chief Chu, Guard. Itapon mo sila palabas. Chief Joe, mawa ka. Chief Joe. pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Kwema, Galing mo. huwag ka munang magdiwang. May panganib pa ba? May nakakaistorbong insekto. Paring Lin. Tuso ka talaga. Cho, Changxiong, gusto ko nung natapilok ka sa plano mo. Masaya talaga ako nun. Kapag galit ako, delikado yun. Anong pakialam ko? Tama, wala kang pakialam. Pero ang buhay ng mahal mong apo ay gagamitin para mapawi ang galit ko. Yushu. Lolo, anong nangyari kay Yushu? Tinamaan siya ng sumpang. Kung hindi maaga, siguradong mamam. Ano? May kaalaman ka rin pala, nakilala mo ang sumpang dugog kaluluwa. Guro, Sa pagkakataong ito, mas salamat sa iyo, guro. Maliit na bagay lang. Kaya pala ang kapatid ko ay kinit. Kayo nasa likod, pamilya Zhao. Hindi lang yan. Ang aksidente mo sa sasakyan, ang itim na mahika ni Lolo Lin, lahat ay gawa ng guro na ito. Papatayin ko kayong lahat. Kaibigan Lin, Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, ang tagumpay ay nasa malakas. Kung hindi ka matigas, hindi ka matatayo ng matatag. aya ang pamilya Lin. Laging mahina kumpara sa pamilya Zhao. Kayo lang. Hindi kaya ang perpektong plano. Pamilya Lin. May kasabot ba kayo? Kasabwat. Ang batang ito may konting talinonga. Tama. Talagang may tao. Atat na atat tumulong sa atin. tu l'ingantayo. Sino? Bukod sa taong katabi mo sa kama, sino pa ba? Ling Chi. Bakit? Siyempre para wasakin ang pamilya niyo, Lin. Imposible. Sinabi ko nang mahina ang mata mo, Akala mo, panalo ka na ngayon. may master kaming bahala. Mukhang hindi na kayo makakatakas. At hindi ba niyo napansin? Parang may mali sa katawan niyo. Nasa panganib tayo. Bilisan nyo ang pag-support. Boss Lin. Wala nang pakinabang ang mga gwardya mo. Nauna ko nang naayos lahat. Zhao Lingji. Ikaw nagbigay ng impormasyon tungkol sa seguridad. Salamat sa sobrang tiwala mo sa akin. Maho, Ikaw na malupit na babae. Nagkamali ako sa iyo. Kate Anoing Mura. Hindi magbabago ang katotohanan. Mamamatay kayo dito. Hindi sila mamamatay. Kagabi, binigyan ng dugo ng kaluluwa. Kailangan lang magdasal ni Master, Tiisin ang sakit. Pagdudugo sa lahat ng butas. dugo ng kaluluwa. Ito ba ang dalawang to? Pinainam kayo sila nito. Bakit nasio ito? Sila'y nagsusuka ng dugo. Ang dugo na yun, pero lumabas nung tinulungan ko silang linisin ang bara sa ugat nila. Isang simpleng bata. Pero alam ng ganito karami. Alam ko rin, kung paano patayin ka, ang sumpa ng dugong kaluluwa ni Lin maglalaho na parang usok. Talagang matalino kang bata. Pero ngayon kayo ay, Nasilo na sa palayo. ako, kapag kumilos ng kaunti, kayo ay, mamamatay ng walang bakas. Subukan mo kaya. Sige. Sige, papatayin kita muna. Cho Changxiong, gagawa ka ng krimen sa akala mo ba laro ang batas? Batas, ang lahat nandito. May nakakita ba sa gumagawa ng krimen? Ako, malabo na ang mata ko. Wala akong nakita. Ang pamilya ni Linla. Ngayong gabi, kitang-kita na namatay sa sakit. Mga kaaway magkasama. Kavili-vili. Pahihintulutan kitang gumamit ng Basta mahawakan mo lang ang laylayan, talo na ako. Nagpapakamatay ka. Basag! Halika. Ikaw, sino ka talaga? Hindi Mari. Ang di kilalang maestro ay nakatagong dalubhasa. Paano siya natalo ng batang paslit? Maestro, ayo ka lang ba? Tatlong apoy ng katotohanan. Ikaw ba ang sinasabing, agapagpaangat sa espiritu? May kaunting kaalaman ka naman.
Maawa ka, banal na nilal. Pasensya na po, wala akong muwang. Nakamali po ako sa pakiusap, maawa po kayo. Patawarin niyo po ako. Ang tumutulong sa kasamaan, dapat parusahan. Humihingi ka ng tawad. Huli na yan. Ginawa mong masama sa anak ko, ikaw ang mawawasak. Sunog. Nasaan si Master? Saan siya nagpunta? Imposible ito. Sino ba talaga siya? Tara, huwag kang gumalaw. Wawasakin kayo ng lubusan. Sirena. Magkano ang ibinigay ng pamilya? Magbibigay ang pamilya Zhao ng pakiusap. Talunin ang matapusin ang pamilya Li. Zumatondong a eso. Mali ang plano mo. Ako. Ni isang sentimo, di ko siya binigyan. Ano? Dahil. Siya ang nanay ko. Nanay mo? Palif KBA? Aso. Hindi mo naalala si Tita Su? Nung panahon sinabi ko na, kapag sinaktan mo ulit si Rongo, bubugbugin kita ulit. Cho Changxiong, Anong balak nyo gawin? Ayos ang kotse na to ah. Pahiram nga. Ayoko makilaro sa inyo. Bitiwan niyo ako. Ayaw mo kami papalaruin. Ikaw din, hindi ka maglalaro. Anong balak nyo? Tikman mo ang ihi ko. Sige, sayo nang, wag nyo akong painumin na pakiusap sayo. Ngayon magmakaawak. Huli na. Tigil na. O sumaliit. Pakinggan mo ako mabuti. Pag nalaman kong binubuli mo si Ronger, Makingat, babanatan kita ulit. Ate Zu. Ate Zu. tawagin mo siyang tita. Tita Su. Ano ito? Parang bata siya. Tawagin mo siyang Pea. Tawagin mo siyang Tita Su. Kilala mo siya? Siyang SA dekada 1900 ang alamat ng negosyo. Su Jiwai. Ang tunay na ina ni Linrong. Pero, bakit bata pa rin ang itsura niya? Paano ko malalaman kung ano nangyari? Tita Su. Dahil sa pinagsamahan noon, patawarin ako kahit buhay ka una lang. sino mang gagalaw sa anak kong si Rong, patay. Tita Su. Alam ko na ang mali ko. Handa akong ibigay ang ari-arian ng pamilya Zhao kay Lolo Lin. Ang hinihingi ka kapalit ng buhay naming mag-ama. Isang hamak na buhay. Pea. Talagang ibibigay lahat ng ari-arian sa kanila? Ikaf na tangga. Pera ba o buhay ang gusto mo? Patay na kayong lahat. Ang negosyo ng pamilya, nasa palad ko pa rin. Ikalawang hamon ng tao natapos sa ngayon. Naku, nawawala ang kapangyarihan. Di Tita Su. Nangangako ako. Simulan gayo. Silanghong. Ang susundin ko. matatapos na. Dahil sa ating dating samahan, ibigay niyo na ang ari-arian at papatawarin ko kayo. Salamat Tita Su sa iyong kabutihan. Wong, ilagay mo ito ng maayos. Oh, Ulitin mo pa, papatayin buong angkan. Hindi ko magagawa. Hindi ko kayang gawin. Hindi ko kaya. Ngayon, kayo na ang dapat singilin. Ginoo ng langit. Pamilyang Zhao nagpuwersa. Utamatam, ibigay namin ang kalahati ng yam Hinihiling lang namin. na magpakita ng awa. Mula ngayon, ang pamilya Lin na ang Kakampi kami sa inyo. itong mga ito. Lahat kainin nyo. May does not, nakain na namin lahat. Kontrata, Yin Xiao. Punahan mo, ayos na. Lola sa tuhod. Ang kaluluwa ay lalong humihina. Unti na lang ang oras. Maestro. Hindi. Lola sa tuhod. ako at si Yanshu. Magkasama tayo bilang mag-asa. Pakiusap, huwag mo akong patay. Magasawa. Nung nakipagtulungan ka sa Zhao para lokohin kami, hindi mo inisip ang relasyon natin. Mahal, nagkamali ako. Totiyan. Kensho. Hindi dapat mag-aksaya sa ganitong Lola, umalis na Lola, pero siya. Umalis. Mama, parang hindi maganda ang hitsu. Mamaya ano man ang mangyari. Dalhin mo agad ako palayo. Opo, mama.
Lulu, Sino kayo? Saan ito? Huwag mag-alala, aalis tayo dito. Ipapaliwanag ni Lo. Halika, hindi ka namin sasaktan. Tara na! Mat andang ju, napansin Montag ba? Ano? Yung maliit na bagay. Biglang hindi na tayo Ano bang lugar? Anong nangyari? Yung Sushi Way na yan. Isa palang kaluluwang naliligaw. Dumamit ng mahiwagang paraan para makapanganib. Gayon, wala na yung sumanib. Balik na siya sa pagiging ordinaryong Ibig sabihin, Ang pamilya Lin, paana lang ngayon sa tigre na walang pangil. tama yan. Pupuntahan sila at tatapusin. Tumigil ka. Lahat ng ari-arian ay nalipat na sa pamilya Lin. Ang hahapan sa kanil, hindi tayo magkakaroon ng kalamangan. Gana na lang ba yun? May mas maganda akong plano. Ano? Alam ko ang silid ni Lin Yushu. Pani Hexia. Hindi pa rin sumuko ang pamilya Lin. Magandang ideya. Mama. Narinig Ang sinasabi ko, Lolo. Anong nangyari sa'yo? Hindi ako ang mama mo. Tama na. Umalis na siya. Nagpakita si Lola. Ginawa niya para matulungan pamilya Lin. Ngayon, nalutas na ang problema. Umalis na rin siya. Hello, Lolo? may masamang nangyari. Napatay ang bodyguard ni Yushu. Ano? Bills and MO. Punta na sa ospital. Pagsapit namin, wala na si Miss Lin, pero Napapalibutan na ang hanapin. Huwag magbabaya kahit kaunti. Kailangan mahanap siya. Tigil. Ikaw, Batong. magaling kang tumingin. Kayo natalaga. pakawalan niyo ang kapatid ko. Makilala ako, Zoano? Si Yushu at ang kuya mo. Magpaalam ka na. Kuya, huwag kang lumapit. May baril siya. Joe Lauco. Katatapos pakawalan ng nanay ko. Pinibig ganito ba kayo kadali sumugod sa kamatayan? Huwag mo akong itakot. Kung may natirang lakas si Suzaiwei, ang baliw na babae. Matagal na siyang winakasan, ikaw ngayon. Napakahusay ng nanay mo. Sadye, patayin mo kami. Mukhang tama ang sinabi ni Lingxi. Ang batang to, isa lang pala siyang normal na tao. Sige, aminin ko. Ang nanay ko at ang Wala ng koneksyon. Pero lakas loob ba kayong na hindi na siya babalik kahit ngayon lang? hindi na siya darating. Kung gusto mong mebyuhay, umalis ka na. Ginolin, Boslin, paumanhin, ibabalik namin ang komisyon ng buo. Kayong lahat, Yan siya, huwag idamay ang iba. dalhin mo na rin ang batang ito. Sandali, iwan mo ang batang babae sa akin. Bata pa siya. Walang kasalanang bata. Walang kasalanan. Kung hindi dahil sa batang yan, paano pa napunta sa ganito ang pamilya? Ngayon tingnan natin kung sino pa ang makakaligtas sa inyo. Ano ba talaga ang gusto nyo? 3 kondisyon. Kapalit ng buhay nyo. Siege, ano? Una, ibalik nyo ang lahat ng ari-arian ng pamilya namin. Kalahati ng yaman ng mga makapangyarihan sa Jianghai. At saka, ibigay ang lahat ng Lahat ng pag-ari ng pamilya nyo. Sige! Pumapayag ako sa inyo. Bishop. Walang problema. Pangalawa. ang mga damit nyo. Magubat na tayo. Kunan natin ng mga lawan para may alaala tayo. Huwag kayong sobra-sobra. Mayroon ba Pagpapilian? Lolo, huwag niyo na akong intindihin. Huwag galawin si Yushu. Sige. Maghuhubad kami. Lingsi. Kuhanan mo ng maayos. Simulan gayon. Hindi na makakatayo ang ulo ng pamilya Lin. Masaya na ba kayo ngayon? Oo, Lin. Ang ganda ng katawan mo. Hindi mo mukhang 80 anyos. Tama na ang satsa. Pangatlong kondisyon, Hindi na makapaghintay sabihin ko sa, yo kayong dalawa ang pumatay sa batang ito. nasiraan ka ba ng bahid? Huwag mo nang isipin pa. Tio, Lolo, huwag mo akong patayin. Huwag matakot, bata. Isa lang siyang bata. Walang puso talaga kayo. May pagkakataon ka pa bang magtawad?
Ako ang nag-isip nito. Kailangan madugtan ng dugo mga kamay. Saka lang walang Pagbangon para sa ang... Isa kang halimaw na babae. Pero Deti, siya ang babae mo. Hindi kailangan pumatay para Halika, gamitin mo ang buhay ko. Para ipalit sa buhay. Kaya. Huvak. Sang-ayon ako. Tendejo. Hayaan mo na sila. Tandalin. Basta ikaw mismo ang pumatay sa apo mo. Palalayain ko ang iba. Hindi pwede yan. Lolo. Ito na lang ang natitirang pagkakataon. Bishop. Kaya. Bishop. Kaya. Bishop. 3 taon kong katabi sa kama. hindi pa ba kita kilala? Babala lang ang pagpapaputok. Ang susunod na bala, tatamaan na ulo mo. Lingji. Buti na lang aalerto ka. Lao Lin. Ang pasensya ko'y may hangganan. Basta ngayong tapusin mo na ang batang to. Ang alok kanina ay nananatiling valid. Hinding-hindi mangyayari. Anak, Dalhin mo si Lao Lin dito. Lolo. Kung di makapagdesisyon si Lolo, ikaw na. asawa, Paway ka. si Lolo ba? O si Suji Wei? AKO na. Nasa hukay na ang matagal na akong nabuhay. Timehime ka. Yan si Upamangkin. Naisip mo na ba ang sagot? Huwag magsalita na kung kaya mo, patayin mo na lang ako. Kaya. Tendejo. Wala ng oras. Mukhang kailangan maging masama. Hindi ka natatakot na may masaktan? Naghanda ako ng pagkakakilanlan sa iba. Ziga. Ikaw na ang mag-ayos. Ikaw ang magumpisa. Lolo. Wongga. Pasensya na, huli si Mama. Sino ka? Mama. Bumalik ka na. Tita Sue. Munting oso. Binigyan na kita ng Tita Sue. Pakinggan imo muna. Mat andang Ju. Tako, may baril sa kamay. Tao man umulto, mamamat. Kukunin ka sa bahay. Malas sa pamilya. Tumigil ka. Kung hindi, babarilin kita. Mama. Akala kayo. Hindi na kita makikita ulit. Wronger. Pasensya na kung nahirap. Huwag kang matakot. Nandito lang si Mama. Ngayon. Tutulungan kita ni Mama makaganti. Huwag mo akong... Sila ang nagtulak sa akin. Pakiusap, patawarin mo ako. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nag-udyok sa akin na dukutin si Lin Yushu. 8 Susan. Kung papatay, patayin itong masama na babae. Eight Susan. Ako ba ang Sa masama na babae na ito, maaari kang maging mabait sa akin. Hindi mo pwede. Babae. Ikaw ang nag-udyok sa amin laban sa pamilya Lin. Halos nagkamali kami ng malaki. Mamamatay ka. Tita Sue. Ang babaeng naayos na. Tingnan mo tak. Wrong, tumawag ka na sa pulis. Hindi pwede, delikado. mawawalan tayo ng buhay? Tangga ka, magpasikot ka muna sa kulungan. Kung ngayon mo siya, Hanap ka ng gulo niyan. Salamat Tita Sue, sa awa at di mo kami pinatay. Lola, sobrang galing nayo. Turuan nayo AKO. Walang awa ang langit. Ang mga kulto parang langgam. Karaniwang uso katapoy. SA halip. Pinaka nakakaaliw. Anong ibig sabihin yan? sinasabi ko sa'yo magbasa ka. Ngayon hindi mo maintindihan.
Sinasabi na mahirap ang pagsasanay, mas mainit ang mundo. Di ba mama? Wrong. Talaga matalino ka. Nasa 80 taon na siya. Paring bata ka pa rin nanagazaran. Masakit PA? Masakit. Dapat masakit. Para matuto ka. Sa susunod, mag-ingat ka. Huwag kung sino-sino lang. Dinadala mo sa bahay. Naintindihan. Magpahinga ka ng Makakabiti na. Salamat pa, Lola Baisida. Lola Baisida. Gusto kong matutunan. Turuan mo ako kahit anong hirap titisin ko. Lola Baisida. Pwede naman. Simula bukas. araw-araw, alas 6 ng umaga, tumakbo ng 20 kilometro. Kapag nagpatuloy ka ng isang buwan, pwede kong ituring na turuan kita. Siguro. Sasandal ako sa'yo. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ang bait mo, huwag matakot si Xiao Jiwei. Ang tingin ko, magkasundo tayo. Gusto mo bang maging guro kita? At magsama tayo sa pag-aaral. Pag-aaral. Ibig sabihin mamuhay kasama ko. Oo nga, oo nga. Wala pa kialam si Papa at si Tita. Lola, siya rin ba kailangan? Tumakbo 20 kilometro araw-araw? Hindi na kailangan. Ang daya naman. Kung ulila ka talaga, baka. Pwede kong isipin na turuan ka. Tarantado. Talaga bang iisipin mo yan? Tara. Mama, palalampasin mo ba si Lolo Joe at ang anak niya? Nag-aalala ako na manggulo sila kahit nasa Huwag kang Mama, may regalo na ako para sa kanila. Mabuti naman. Tara na, uwi na tayo. Tara, uwi na tayo. Ang matandang bruha na to, Tio Beo Molto. Bahala na kung ano siya. Pag nakalabas na tayo ng kulungan, punta tayo abroad pa hana eksperto. Sa kanatan siya balikan. Anak, ano ang nangyari sa'yo? Kaga. Kakagatin kita hanggang mamatay ka. Anak, anong nangyayari sa'yo? Kaga. Kakagatin kita hanggang mamatay ka. Anong ginagawa mo? Tumigil ka. Tumigil ka, huwag tumakbo. Anak, saan ka pupunta? Anak, Azava. Bukas, sabihin kayo na humingi na. Makakakain na tayo ng karne. Lahat dahil sa pamilya. Ginawa nila tayong pulubi. Sandali lang. Ayon. Anak natin. Ju Shangxiong. Ju Shongxiong. Kasalanan Montag. Papatayin kita. Ibalik mo ang ari-arian ko. Papatayin kita. Ibalik mo ang ari-arian ko. Papatayan talaga kita. Lolo. 5 oras na to. Kung ako siguro, matagal nang pilay ang binti ko. Kaya nga, May kakayahan silang magdasal. ikaw, pangkaraniwang tao lang. Ngayon, balita ang ipapasok natin. May natagpuang 2 katawan sa Mga lalaki ang mga ito. Natukoy na ang mga ito'y sina mag-amang Zhao. 3 pinaghihinala ang sospek ang naaresto. Kasama rito ang mag-asawa at ang kanilang menor de edad na anak. Sila Zhou Changxiong at Zhou Dahai. Ang pumatay ay ang pamilya ni Su Chansing. Ang karma ay umiikot. Ganito talaga ang tadhana. Xia o Jivai. Walabas lang, AK. Master, Teo. Saan tayo pupunta? Maglalakad-lakad lang. Sasma, Ren AKO. Inang Lola? Sasamahan kitang Pupunta AKO. Tara na, buong pamilya, lahat kasali. Yeah.
Tapos na ang palabas.